Tumigil lang ako sa apartment dahil nakalimutan ko ang flash drive ko. Wala akong balak manatili ng higit sa 5 minuto. Pero nang i-turn ko ang susi at pumasok ako, may kakaiba. Tahimik, sobrang tahimik. At saka ko narinig ang boses niya mula sa kwarto. Una, akala ko nasa work call siya, pero narinig ko rin ang boses niya. Boses ng isang babae. Malambot, pamilyar, at masyadong intimate para sa isang colleague. Doon ko naramdaman na may mali. Pero noon, ilang oras pa lang ang nakalipas, ako pa rin ang babaeng ipaglalaban ang sino mang magdududa sa katapatan ng asawa ko. Nag-umpisa ang umagang iyon tulad ng marami pang iba. Sumisilip ang araw sa bintana ng kusina namin. Sumasalamin sa mga lumulutang na alikabok sa hangin. Maliit pero mainit ang apartment namin sa Quezon City, puno ng maliliit na detalye na pinili naming magkasama sa loob ng 3 taong pagsasama. Nagmamadali ako. Siyempre, hinahalo ang kape gamit ang isang kamay habang naghahanap sa work bag gamit ang isa pa. Ang final presentation ko ay wala pang 2 oras at kung magtagumpay ako, maipopromote ako bilang director ng PR sa kumpanya namin. Rafael, sigaw ko habang isinuot ko ang blazer ko. Nakita mo ba ang flash drive ko, ang asul? Lumitaw siya sa pintuan na may karaniwang effortless charm, matangkad, malinis ang mukha, pinatutuyo pa ang buhok mula sa umagang shower. Sa side table mo iniwan kagabi, sabi niya, lumapit para halikan ang pisngi ko. Kinakabahan ka ba? Siyempre. Sabi ko, ngumiti ng mahigpit. Kung hindi ko makukumbinsi ang board ngayon, may iba nang kukunin ng trabaho. Matatalo mo sila, sabi niya, uminom ng kape. Bukod pa, pag natuloy ang deal ko sa Japanese clients, makakapag-vacation na tayo sa Boracay na pangarap mo. Ang Boracay, naaalala mo, ngumiti ulit ako, pero may tumigas sa loob ko. Si Rafael ay laging may paraan para ibalik ang usapan sa kanya. Ang promotion ko ay naging footnote na lang sa plano niya. Tumunog ang phone noon, halos hindi ko sinagot. Punong-puno ang kamay ko at huli na ako. Pero nang makita ko ang pangalan sa screen, si Juana Santos, kapitbahay ng nanay ni Rafael. Hindi siya direktang tumatawag sa akin. Hello, Juana, sabi ko. Tumingin kay Rafael na nagulat. Clara, sabi niya ng mahina. Pasensya na ako ang nagsasabi nito, pero ang nanay mo sa asawa, si Margarita, nagka-stroke. Dinala na siya ng ambulansya sa Antipolo General Hospital. Stable pero critical. Medyo lumiko ang mundo sa paligid ko. Inabot ko kay Rafael ang phone nang walang salita. Nagbago ang mukha niya mula pagkalito hanggang gulat hanggang sa isang bagay na hindi ko matukoy. Takot o guilt, kailangan kong pumunta, sabi niya, pagkatapos ng tawag. Pero darating ang investors ko ngayong hapon. Hindi ko maa-cancel, Clara. Hindi ngayon. Tinitigan ko siya. Ang nanay niya nasa ospital at iniisip niya ang investors. Ako na pupunta, sabi ko ng mahina. Kailangan niya ng kasama. Tatawagan ko si Emilia para siya ang magpre-present. Huminga si Rafael ng maluwag. Mabilis masyado. Sigurado ka, baka mawala ang promotion mo. Tumango ako, kahit sumikip ang lalamunan ko. Family first, di ba niyakap niya ako? Isinubsob ang mukha sa buhok ko. Hindi kita deserve, bulong niya. Umalis ako ng hapong iyon sakay ng tren patungong Antipolo, bitbit ang maleta at may kirot sa dibdib na hindi ko maipaliwanag. Noon, akala ko worry lang para kay Margarita. Wala akong kaalam-alam na ito ang unang hakbang sa pagkakabuwal ng buong kasal namin. Mas malamig ang Antipolo kaysa naalala ko. Yung klaseng maliit na bayan na parang nakahinto sa panahon. Mga simpleng bahay, bitak-bitak na sidewalk, botika na nakasulat pa rin sa kamayang sign. Inihatid ako ng taxi sa harap ng duplex ni Margarita bago mag-sunset. Hinihintay na ako ni Juana sa gate, hawak ang light green na payong at may pag-aalalang mukha. Ikaw siguro si Clara, sabi niya, nagbigay ng firm pero mabait na handshake. Nag-usap tayo sa phone. Tumango ako. Salamat sa lahat, hindi ko inaasahan ito. Wala sa atin ang nakakaalam, sagot niya ng mahina. Nasa Antipolo General si Margarita. Buhating kita bukas, magpahinga ka muna ngayong gabi. Sa loob ng bahay, amoy lavender at lumang libro. Laging malinis si Margarita. Balo ng mahigit 10 taon, ginawa niyang shrine ng order ang bahay niya. Lace curtains, tea sets, framed photos ni Rafael sa bawat edad. Wala akong larawan, siya lang,
Tinulungan ako ni Juana na makapagsettle at iniwan ako ng thermos ng herbal tea at kumot. Tumayo akong mag-isa sa guest room, pinapanood ang ulan na tumatama sa bintana. Kakaiba na naroon ako sa bahay na iyon nang walang Rafael, nag-aalaga sa isang babaeng hindi talaga tumanggap sa akin sa bayang parang pag-aari ng nakaraan ng iba. Kinabukasan, amoy antiseptic at pagod ang koridor ng ospital. Mahinang beep ng machines sa likod ng kurtina. Nasa private room si Margarita sa dulo ng hallway. Maliit siya, maputla, may tubo sa braso, halos walang galaw ang kaliwang bahagi. Nang pumasok ako, bahagyang lumingon siya at ngumiti. Dumating kabulong niya, makapal at mabagal ang salita. Pinilit kong ngumiti, lumapit. Siyempre, kailangang manatili si Rafael. Trabaho, pero nandito ako hanggat kailangan mo. Namuo ang luha sa mata niya. Hindi ko alam kung pasasalamat o pagod. Sa susunod na 2 linggo, naging numb na rhythm ang araw ko. Maagang umaga sa ospital, rehab meetings, errands, pagluluto ng simpleng pagkain, pagliligpit ng labada. Dahan-dahang bumalik ang pagsasalita ni Margarita kahit mahina pa rin ang kaliwang bahagi ng katawan. Sabi ng doktor, buwan o taon ang recovery. Tuwing gabi, tumatawag si Rafael. Tinatanong niya ang nanay niya, hindi ako. Sinasabi niya kung gaano ka-progress ang deal niya, demanding ang client, proud siya sa sarili. Hindi niya tinanong kung nakakatulog ba ako, kumakain, nakaka-cope. Sinabi ko sa sarili ko na hindi mahalaga. Mabuting babae ka, sabi ni Juana isang gabi habang naglililpit kami ng tuwalya. Masyadong mabuti. Baka swerte si Rafael. Ngumiti ako ng formal, pero may umikot sa loob ko. Swerte, hindi nga siya dumating. Busy siya, sabi ko, nang mahina. Importanteng project, lumambot ang mukha ni Juana sa isang tingin na hindi ko mabasa. Bahagi awa, bahagi iba pa. Ang batang iyon, mula pagbata pa, nakakalusot sa lahat. Hindi siya sinaway ni Margarita, binigyan niya ng lahat. Pinanood namin at umiling. Pero naniniwala siya na destined siya sa higit pa. Walang sagot ako. Hindi ko kaya. Mamaya ng gabi, nakaupo ako sa gilid ng guest bed, nag-scroll ng walang layunin sa phone. Hindi ako naghahanap ng kahit ano, distraction lang. Pahinga mula sa amoy ospital at magalang na tango at endless na voicemail ni Rafael. Doon ko nakita. Isang photo na post ng dating kaibigan sa college, tagged sa isang trendy restaurant sa Makati. Yung klaseng lugar na sinasabi ni Rafael na maingay para sa kanya. Pero sa background, sa likod ng sleek na baso ng red wine, siya. Si Rafael, tumatawa, nakahilig malapit sa isang batang babae na mahaba ang blonde na buhok, nakapatong ang kamay sa braso niya, halos magkadikit ang ulo. Napatigil ang hininga ko, nanigas ang daliri ko. Hindi pwede, pero siya nga. Tinitigan ko ang larawan, umaasa na pagkakamali lang. Baka hindi siya. Baka kamukha lang. Parehong build, parehong panga, parehong perfect posture, pero habang tinititigan ko, lalong sumikip ang tiyan ko. Ang relo niya, ang dimple sa kaliwang pisngi, ang cufflinks na ibinigay ko sa anniversary namin. Siya nga, walang duda, ang babae sa tabi niya ay bata, siguro mid-20s. Nakahilig siya sa kanya ng parang pamilyar, intimate, komportable, hindi business. Zoom in ako. Magaan ang daliri niya sa forearm niya. Pinkish ang kuko. Nakabuka ng bahagya ang bibig niya na parang bumubulong sa tenga niya. Tumawa siya. Bahagyang lumiko ang ulo niya. At naramdaman ko ang matalim na saksak ng isang bagay na hindi ko matukoy. Hindi selos, hindi galit. Mas malala. Konfirmasyon. Hindi siya nandito dahil sa trabaho. Hindi siya dumating dahil ayaw niya. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Sinabi ko kay Juana na babalik ako sa Quezon City sandali para kumuha ng gamit. Hindi siya nagtanong, tumango lang at nagalok na magdala ng sabaw kay Margarita habang wala ako. Nang makababa ako sa tren kinabukasan, may plano na ako. O akala ko meron, tahimik akong uuwi. Makikita ko siya, magtatanong, bibigyan siya ng pagkakataong magsabi ng totoo. Baka sa isang parte ko, gusto kong mali ako. Sobrang linis ng apartment, sobrang linis na amoy citrus wipes at panic. Sa coffee table, vase ng sariwang lilies. Matagal na akong hindi bumili ng bulaklak.
May throw pillows sa sofa na hindi ko kilala, bright geometric patterns na hindi bagay sa lahat, at 2 mug sa sink, isa may lipstick stain, light pink. Naramdaman ko ang kalmadong dumating. Hindi totoong kalmado, kundi yung numb focus bago ang bagyo. Inilagay ko ang bag, pumasok sa kusina, nakita ang 2 plato na nagpapatuyo. Parehong ginamit, parehong kamakailan. Nasa bahay siya. Naririnig ko ang tumatakbong shower. Umupo ako sa mesa at naghintay. Paglabas ni Rafael 10 minuto, pagkatapos, basa ang buhok, malinis ang mukha. Suot niya ang sweatpants at fitted t-shirt na parang ordinaryong Sabado. Nang makita niya ako, napaatras siya. "Clara," sabi niya, "natigilan. Hindi ko inaasahan na darating ka ng tanghali." "Maagang tren ako," sabi ko ng pantay. "Kailangan ni Margarita ng gamit. Akala ko kukunin ko." Tumango siya ng dahan-dahan, pinapanood ako na parang nagkakalkula kung gaano karami ang alam ko. "Kumuha ako ng gamot para sa sipon mo," dagdag ko, itinuro ang bag sa counter kahit hindi ka naman mukhang may sakit. Ngumiti siya ng mahina, siguro 24-hour bag lang. Lumipat ako sa kusina, napansin ulit ang 2 mug. "May bisita ka ba?" nagdalawang isip si Rafael. "Colleague, nagtrabaho kami sa pitch para sa Japanese clients." Nag-drop off siya ng notes. Dahan-dahang lumingon ako. May lipstick siya. Kumurap siya. Hindi ko napansin. "Samantha from marketing." Doon na. Ang sinungaling na mabilis masyado. Walang sagot ako. Sa halip, dumaan ako sa kanya papuntang kwarto. Nakaayos ang kama. Pero sa nightstand, bote ng hindi kilalang pabango at gold hair clip na may fake stones, tacky, bata, hindi akin. Binuksan ko ang closet, ilang bagong blusa, damit na hindi ko kilala, at sa drawer, lace underwear na talagang hindi akin. Doon ko narinig, mga boses mula sa hallway. Si Rafael at siya. Sabi ko, "Wag kang pumunta ngayon," bulong niya ng galit. Nandito siya. Nakakalimutan ko ang gamit ko. Sagot niya, matalim. "Paano ko malalaman na darating siya nang walang paalam? Sabi mo, hapon pa siya babalik." Halata namang hindi. May katahimikan. Tapos dagdag niya, "Pagod na ako rito, Rafael." Sa pagtatago, buntis ako. Tumigil ang lahat sa loob ko. Nanigas ako sa hallway, nakadikit sa dingding na parang makikita ako. Tumunog ang tenga ko. Paulit-ulit ang salita niya. Buntis ako. Hindi agad sumagot si Rafael. Narinig ko siyang gumalaw, mababa at tense ang boses. "Christina," bulong niya ng galit. "Hindi ngayon. Akala mo mawawala ako hanggat convenient sa'yo," sagot niya ng matalim. "Sabi mo matagal siyang wala sa bayan. Sabi mo sasabihin mo sa kanya." Sasabihin ko, bulong niya. Kailangan ko lang ng oras, nanginginig ang kamay ko. Lumayo ako sa pinto, sinusubukang huminga. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko na halos hindi ko marinig ang iba. Hindi ko alam kung ano ang mas nakakatakot, ang panggugulo o ang paraan ng pagsasalita niya tungkol sa akin, na parang hadlang, scheduling issue. Bumalik ako sa kusina, umupo at naghintay. Ayaw ko nang magtago. Gusto kong makita niya ako. Gusto kong malaman niyang narinig ko lahat. Nagbukas ang front door, ilang sandali pagkatapos. Pumasok si Rafael, maingat na isinara ito. Parang papasok sa korte, hindi bahay. Umalis na siya, sabi niya ng mahina, hindi ako tinitingnan. "Alam ko," sabi ko, natigilan siya. "Narinig ko lahat, Rafael. Hindi soundproof ang hallway." Tumigas ang mukha niya. Umupo siya sa harap ko, mata na may kalkulasyon. "Clara, sasabihin ko sa'yo, hindi ko lang..." Pinutol ko siya. "Huwag kang magsinungaling. Huwag mo akong insultuhin pa." Nilunok niya ng mahirap. "Complicated." "Hindi talaga." Sabi ko, "Niloko mo ako. Dinala mo siya rito sa bahay natin, sa kama natin, at ngayon buntis siya." Tumingin siya pababa, magkadikit ang kamay. "Hindi mo naiintindihan. Pressure ako sa nanay, sa trabaho. Umalis ka. Nag-iisa ako. Kumurap ako. Umalis ako para alagaan ang nanay mong malapit ng mamatay. Napaatras siya. Isinakripisyo ko ang pinakamahalagang presentation sa career ko para sa kanya. Para sa'yo, at ikaw naglalaro ka ng bahay kasama ang isang halos bagong graduate." "Hindi ko plano ito," sabi niya, nang mabilis. "Nangyari lang. Tinitigan ko siya. Alam ba niya na may asawa ka?" "Alam niya," sabi niya, pero akala niya tapos na tayo. "Tapos na ba?" tanong ko, kalmado na ang boses. "Plano mo bang tapusin, Rafael?
O umaasa ka lang na magiging nurse ako habang inaayos mo ang double life mo? Mukhang sulok na siya, galit. Hindi ganun kasimple. Simple nga. Naputol kami ng vibrating phone niya sa mesa. Tiningnan niya ang screen at nagkunot. Ospital? Sabi niya ng mahina. Tungkol kay nanay. Hindi ako gumalaw. Siya rin. Sandali, parang dalawang estranghero lang kami na nakaupo sa harapan ng isa't isa. Bigat ng lahat ng hindi nasabi. Sinagot niya ang tawag at nagbago agad ang mukha. Ano kailan oo, syempre. Pupunta ako. Binaba niya, maputla. Si nanay. Nagka-second stroke. Mas malala raw. Tumayo akong manhid. Dapat tayo pumunta. Ako magdadrive. Sabi niya, kinuha ang susi. Pero nang pumasok kami sa elevator, humarap siya sa akin at sinabi, "Huwag mong gawing eksena to, Clara. Hindi ngayon." Tiningnan ko siya at nakita ko sa unang pagkakataon kung sino talaga siya. Hindi asawang nasa krisis, kundi lalaking nagpupumilit protektahan ang imahe na akala niya kontrolado pa niya. Hindi ako ang gumawa ng eksena, sabi ko. Ako lang ang tuluyang pumasok dito. Hindi na kami nag-usap sa buong biyahe. Amoy ulan ng antipolo nang dumating kami. Yung ulan na tumatagos sa pavement at nananatili sa damit. Hindi nagsalita si Rafael sa drive. Magkadikit ang daliri sa manibela. Nakafocus ang mata sa daan na parang matatakasan niya ang naghihintay sa kabilang dulo. Dumating kami sa ospital pagkatapos ng hating gabi. Madilim ang lobby, kumikislap ang fluorescent lights. Nasa waiting area si Juana, hawak ang styrofoam cup ng vending machine coffee. Stable siya, sabi niya ng mahina, tumayo, pero mas malala raw ang second stroke. Nagtanong si Rafael ng ilang tanong, pero halata na kaya ako ang kinakausap ni Juana. Conscious siya, pero halos hindi. Pinapaobserbahan pa, pero hinahanap kanya Clara. Ako muna daw. Nagulat ako. Ako tumango si Juana. Sabi niya, sabihin niyo kay Clara kailangan niya akong makita muna. Mukhang offended si Rafael. Ako ang anak niya. Nagtaas si Juana ng kilay, pero ikaw ang hiniling niya. Inihatid ako ng nurse sa corridor hanggang sa dulo ng hallway. Tahimik ang kwarto, maliban sa rhythmic beep ng machines at mahinang hiss ng oxygen. Nakahiga si Margarita, maputla ang balat, kalahating nakapikit ang mata. Pero nang makita niya ako, nagbago ang ekspresyon, pag-ibig at hiya. Dahan-dahang pumasok ako, umupo sa tabi. Gumalaw ang kamay niya, hinawakan ko. Tiningnan niya ako, puno ng emosyon ang mata. Nakita mo siya, bulong niya, magaspang at hindi pantay. Tumango ako, alam ko na. Namuo ang luha sa mata niya. Kumurap siya ng mahirap, pinipigilan. Pasensya na, raspi niya. Dapat sinawaan ko noon pa. Pinayagan ko siyang maging ganito. Hindi mo alam, sabi ko ng mahina. Alam ko, bulong niya. Pagkamatay ng tatay niya, binigyan ko siya ng lahat. Walang hangganan, walang parusa. Gusto kong protektahan siya, pero ang napalaki ko ay lalaking akala niya utang sa kanya ng mundo ang lahat. Mahinang pinisil niya ang kamay ko. Huwag mong hayaang madamay ka. Nilunok ko ang bukol sa lalamunan. Ano naman sa'yo ano ang gusto mong gawin ko? Tumingin siya palayo, sa kisame ng matagal. Tapos dahan-dahang lumingon. Ang apartment, yung sa Quezon City. Sa'yo na yan ngayon. Pinagawa ko ang papeles noong nakaraang buwan bago ang unang stroke. Hindi ko lang sinabi sa kanya. Tinitigan ko siya, gulat. Pinanood kitang isakripisyo ang lahat. Tuloy niya, halos bulong. Trabaho mo, future mo, para sa akin. Hindi para sa kanya, para sa akin. At hindi man lang siya dumating. Umiling ako. Margarita, hindi ko ginawa para sa gantimpala. Alam ko, sabi niya. Kaya deserve mo. Tuloy ang luha ko sa pisngi. Sigurado ka ba isinara niya ang mata, mababaw ang hininga? Wala akong mas sigurado pa. Doon, bumukas ang pinto. Pumasok si Rafael, maputla, mata lumilipat sa amin. Sabi nila, pwede na akong pumasok. Lumayo si Margarita ng mukha mula sa kanya. May minuto, sabi niya sa nurse nang hindi siya tinitingnan. Para sa kanya, pero pagkaalis ni Clara. Tumayo ako, dumaan sa balikat niya. Tiningnan niya ako, mata puno ng kalituhan at takot. Ano ang sinabi niya sa'yo, tanong niya. Walang sagot ako. Dahil may mga katotohanan na hindi kailangang sabihin ng malakas.
Parang may nabunot na bigat sa dibdib ko. Parang saradong pinto sa likod ko na. Mas malamig ang korte kaysa dapat. O baka ako lang na nakaupo sa tabi ng lawyer ko, tuwid ang likod, basa ang palad, nagpapanggap na hindi nanginginig. Sa kabilang side, nakaupo si Rafael kasama ang abogado niya, mukhang polished, calculated. Hindi niya ako tiningnan kahit isang beses. Sinusuhan niya ako, ang sarili niyang asawa, dahil sa emotional damage, sa pagmamanipula sa nanay niya sa panahon ng kahinaan. Gusto niyang maibalik ang apartment sa Quezon City. Sabi niya hindi sound mind si Margarita nang pirmahan ang transfer. Nakakasakal ang irony, wala si Margarita. Nasa recovery pa rin siya sa Antipolo at kahit kaya na niyang dumalo, duda ako na tatahimik siya sa gallery habang binabaluktot ng anak niya ang katotohanan. Ang judge, babae sa 50s na matalim ang panga at mata na parang bakal, humingi ng opening statements. Pinintura ako ng lawyer ni Rafael bilang schemer. Sabi nila sumalakay ako sa medical crisis at biniktima ang mahinang matanda laban sa anak niya. Na sinamantala ko ang kalungkutan at gamot para makakuha ng property at kapangyarihan. Hindi ako napikit pero nasusunog ako sa loob. Sumagot ang lawyer ko ng kalmado at tumpak. Your Honor, sabi niya, may notarized documents kami, video recordings, at maraming saksi, medical at personal na nagpapatunay na buo ang pag-iisip ni Margarita nang ilipat ang apartment. Hindi siya nalilito, hindi siya napilit, disappointed siya. Lumilingon ang judge sa akin, Mrs. Apelido. Sabihin mo sa korte sa sarili mong salita kung bakit inilipat ni Margarita ang apartment sa'yo. Huminga ako ng malalim dahil nakita niya ang hindi ko gustong makita, sabi ko ng mahina. Nakita niya ang sakripisyo ko para sa taong hindi talaga nagbigay halaga sa akin. Habang nasa tabi ko siya, pinapakain, pinapalitan ng damit, tinuturuan kung paano maglakad ulit, ang anak niya ay namumuhay kasama ng ibang babae sa apartment namin. Buntis na ang babaeng iyon ngayon. Hindi dahil sa awa ibinigay sa akin ni Margarita ang apartment. Ibinigay niya dahil sa unang pagkakataon sa buhay niya, gusto niyang gawin ang tama. May bulungan sa korte, pinanatili ko ang tingin. Nag-object ang abogado ni Rafael. Hearsay ito, pero itinaas ng judge ang kamay. Speaks to motive. Overruled. Doon, bumukas ang pinto sa likod. Lumilingon ako at tumigil ang puso ko. Si Margarita sa wheelchair, itinutulak ni Juana, fraile ang postura pero tuwid, matatag ang ekspresyon. Tumayo si Rafael. Nanay, ano ang ginagawa mo rito? Binalewala niya. Pinayagan siya ng judge na magsalita under oath at nang makarating siya sa harap, tumahimik ang kwarto. Hindi ako napilit, sabi niya, magaspang pero malinaw. Buo ang isip ko nang ibigay ko kay Clara ang apartment. At paninindigan ko. Ang anak ko, sinungaling sa inyo, sa akin, sa sarili niya. Isinakripisyo ni Clara ang lahat para alagaan ako nang hindi man lang siya gumalaw. Siya ang naging anak ko nang tumigil na siya sa pagiging anak ko. Parang sinampal si Rafael. Paano mo nasabi yan, sigaw niya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo. Ang ginawa mo, sagot ni Margarita ng malamig, ay sinira ang bawat tiwala na natira. Lumapit ang judge. Salamat, Mrs. Apelido. Iyon lang. Natapos sa wala pang 10 minuto pagkatapos noon, nanatili sa pangalan ko ang apartment. Na-dismiss ang counterclaim ng may prejudice. Nagbaluktot ang mukha ni Rafael at sa unang pagkakataon sa maraming taon, nakita ko siya nang walang mask. Hindi siya galit, nahubaran. Sinundan niya ako sa koridor. Plano mo lahat to, bulong niya ng galit. Biniktima mo ang nanay ko laban sa akin. Tiningnan ko siya ng diretsyo. Hindi, Rafael, ikaw ang gumawa niyan mag-isa. At lumakad ako palayo ng malaya. Hindi ko alam kung paano magsimula ulit. Alam ko lang kailangan ko. Ang apartment na ibinigay ni Margarita ay mabigat sa alaala. Bawat sulok ay may echo ng dating bersyon ko na ayaw ko nang balikan. Kaya nag-empake ako ng maliit na maleta, iniwan ang susi sa counter, at lumipat sa short-term rental malapit sa lawa. Doon ulit nakita ni Miguel ako. Ilang salita lang ang napagpalitan namin noon. Siya ang kapitbahay na tumulong sa maleta ko nang umalis ako kay Rafael. Noon, nagbigay siya ng tahimik na kabaitan, hindi nagtatanong. Pero ngayon, lumitaw ang pangalan niya sa inbox ko. Miguel Santos, Crescent Media Group. Nakita niya ang resume ko online, may opening sa PR sa kumpanya niya
at tinanong kung gusto kong mag-interview. Una, akala ko awa, tapos na-realize ko hindi. Respeto. Solid ang trabaho mo sa dating kumpanya, sabi niya sa interview. Kailangan namin ng taong marunong bumuo ulit ng tiwala sa broken brand. Tiwala na kalutang ang salita sa hangin. Nakuha ko ang trabaho. Hindi binanggit ni Miguel ang nakaraan ko, kahit isang beses. Pero habang lumilipas ang panahon, sinabi ko sa kanya, hindi dahil kailangan kong magpaliwanag, kundi gusto kong may makakilala sa akin lampas sa sugat. Talagang nakinig siya at hindi siya napikit. May sarili rin siyang sugat. Balo. Ang anak niyang si Sofia ay 6. Matalino, mausisa, laging nagtatanong ng hindi ko alam kung paano sagutin. Malungkot ka ba, tanong niya isang araw habang kumakain kami ng ice cream sa park. Nagdalawang isip ako. Minsan. Pero gumagaling na. Tumango siya ng malalim. Malungkot din si Daddy. Pero pag nagluluto siya ng spaghetti, ngumingiti ulit siya. Baka spaghetti ang gamot. Baka nga. O baka ang paraan ng paglinya sa kanya sa oras ng tulog. O ang tingin niya sa kanya na parang siya ang humahawak sa mundo niya. Habang lumilipas, naging weekends ang hapunan. Naging school runs ang weekends. Natagpuan ko ang sarili sa kitchen table nila na tumutulong sa homework, nanonood ng movie sa maulan na gabi, natututong huminga ulit. At si Miguel hindi nagtutulak. Hindi niya kailangan ng grand gestures. Kape lang na naghihintay sa umaga. Matatag na kamay pag kailangan kong umiyak. Tawa na pinagsasaluhan sa maliit at hangal na bagay. Isang gabi, buwan pagkatapos ng korte, nakatayo kami sa balcony ng apartment niya. Pinapanood ang city lights na sumasalamin sa lawa. Tulog na si Sofia na may hawak pa ang favorite storybook. Hindi ko akalain na magkakaroon ulit ako nito, bulong ko. Lumilingon si Miguel, mahina ang boses. Ako rin, may katahimikan. Tapos kinuha niya sa bulsa ang maliit na kahon. Hindi engagement ring to, sabi niya nang mabilis, halos mahiya. Pangako lang, na kapag gusto mo ng bagong simula, nandito ako. Sa loob, delicate silver ring na may maliit na sapphire sa gitna. Simple, tapat. Hindi ito kumikinang tulad ng binigay ni Rafael noon, pero tunay, matatag. Hindi ako umiyak, ngumiti ako. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi pilit. Handa na ako, sabi ko. Tayo na ang magtayo ng bago. Akala ko tapos na ako kay Rafael. May sarili na akong lugar, trabaho na mahal ko. Mga taong nagpapainit at nagpapasolid sa buhay ko ulit. Si Margarita ay unti-unting gumagaling sa antipolo. Si Sofia ay nagtuturo sa akin kung paano mag-braid ng buhok at gumuhit ng unicorn. Si Miguel, matatag, mabait. Si Miguel ang unang lalaki na hindi ko kailangang itago ang takot ko. Pero hindi pa tapos si Rafael sa akin. Nagsimula sa emails tapos texts, kailangan nating mag-usap. Sinira mo ang lahat. Gusto ko ibalik ang sa akin. Inignore ko ng mga linggo. Tapos isang hapon, habang papalabas ako sa trabaho, nakita ko siya sa labas ng building. Parehong suit, parehong pilit ng ngiti, pero may nagbago sa mata niya. Mas malamig, mas desperate. Para kay Santos ka na ngayon, sabi niya ng galit, humarang sa harap ko. Seryoso, akala mo hindi yan sampal sa mukha ko, hindi ako natinag. Wala akong utang sa'yo, Rafael. Hindi usapan, hindi paliwanag. Biniktima mo ang nanay ko laban sa akin, bulong niya ng galit. Kinuha mo ang lahat. Hindi, sabi ko ng kalmado, ikaw ang nawalan ng lahat. Ako lang ang tumigil sa pagprotekta sa'yo mula sa sarili mo. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ko. Bago ako makapagsalita, may boses na tumagos sa tensyon na parang talim. Bitawan mo siya, Miguel. Sumulong siya, tahimik, pero matatag ang presensya. Nagdalawang isip si Rafael, binitaawan, umatras na parang sulok na hayop. Akala mo nanalo ka, ungol niya. Sira siya. Hindi siya magiging sapat. Walang sagot si Miguel. Hindi niya kailangan. Hinawakan niya ang kamay ko at walang salitang lumakad kami palayo ng magkasama. Nang gabing iyon, nakaupo ako sa couch kasama si Sofia na nakayakap sa akin, ikinukwento ang araw niya. Hindi siya nagtatanong tungkol sa lalaki sa opisina ko. Sinabi lang niya, medyo tahimik ka ngayon. Gusto mo ba ng cookie ko? Hinalikan ko ang ulo niya. Oo, gusto ko siguro. Lumipas ang mga linggo, tapos buwan. Tumigil na si Rafael sa pagtawag. Nagpadala si Margarita ng sulat. Nakasulat sa kamay, nanginginig, pero makapangyarihan.
Salamat sa pagpapakita sa akin ng katotohanan. Hindi ka ang problema, Clara. Ikaw ang salamin. Pinakamasakit na papuri na natanggap ko. Dumating ang tagsibol. Pumitas si Sofia ng bulaklak sa park at ginawang maliit na buket, inilagay sa desk ko sa bahay. Si Miguel ang nagluluto ng hapunan karamihan sa gabi. Tumutulong ako sa science projects. Maraming tawa, hindi dahil perpekto ang buhay, kundi dahil totoo ito. At isang umaga, habang sumisilip ang araw sa bintana at amoy kape ang kusina, na-realize ko. Hindi na ako naghihilom, buo na ako. Suot ko ang sapphire ring sa kanang kamay, hindi bilang pag-aari, kundi pangako sa sarili ko na hindi na ako magiging maliit para sa ginhawa ng iba. Na ang pag-ibig ay hindi dapat parang lakad sa bubog na salamin ng walang sapatos. Si Clara, apelido, ang babaeng minsang nagbigay ng lahat sa lalaking walang ibinigay, wala na. Sa lugar niya, may bagong tao, mas malakas. At habang nakatayo ako sa bintana, pinapanood si Sofia at Miguel na tumatawa sa likod bahay, wala nang pangangailangan na lumingon dahil nandito na ang hinaharap.